totoong buhay, mga nilalang na ito kinatatakutan. Kapag umatake, buhay ang pwedeng kapalit. Ito ang mga binansagang monster fish ng karagatan o tubigan, mga pating at pirana. Sa dagat, may isa pang nilalang na dapat pangilagan ng tao. Umaatake, lalo pat matatalas ang pangil nito. Ito ang barakuda. Pero sa totoo lang, sila man dapat umiwas sa tao dahil may natatangi itong sarap. Mula sa pamilya ng mga isdang Spirinidae, ang barakuda, karaniwang matatagpuan sa mga tropical na bansa gaya ng Pilipinas. Ang katawan, karaniwang pahaba at manipis, dahilan para mabilis itong nakalalangoy. Ang laki, aabot mula 4 hanggang 6 na talampakan at maaring tumimbang ng hanggang 38 kilograms o 84 pounds, sinlaki at sinbigat ng tao. Matitibay ang mga panga ng barakuda. Kaya kapag ikay nakagat, mahihirapan kang makapalag. Matutulis, halos parang lagari. Kaya pag kumagat sila, halos putol talaga. Noong 2009, napabalita sa Sorsogon na Dimano, isang mangingisda ang inatake ng barakuda. Nagkalasog-lasog ang laman nito sa kamay at nagtamo ng mga sugat sa katawan. Palawat kami kanina, nagpana kami ng barakuda. Inagat siya dito, tapos pailalim, ganyan silang dalawa sila. Bukod sa panganib na dala ng barakuda, nakalalason din daw ang pagkain nito. Sa barangay Patalon, Zamboanga City, 18 construction workers ang napabalitang nalason di mano nang dahil sa pagkain ng Great Barracuda. Kwento ng pintor na si Melvin, umaga nitong September 16, nung nakahuli ang ama ng kanilang kasamahan ng halos 8 kilong barakuda. Una nilang niluto ang bituka at ulo at inalmusal ito. Ang natira, ginawa nilang sinigang. Para sa amin yung first class sa barakuda, yung atay talaga, ma'am, at saka yung ulo niya. Kasi yun ang masarap. Kasi yun ang nahiligan namin kainin talaga. Kinahapunan, nagsimula na raw sumama ang kanilang pakiramdam. Namanhid ang kanilang kamay at paa. Nanikip ang dibdib. Nanigas ang kanilang mga panga. At nagsimula ng mahilo at dumilim ang kanilang paningin. Inadmit namin sila as acute gastritis with moderate dehydration, and then yung iba hypersensitivity reaction, and then suspected Ciguatera fish poisoning. Pero hindi namin siya mako-confirm kasi kailangan ng further laboratory evaluation. Paliwanag ng UP Marine Institute, posibleng magkaroon ng lason ang barakuda. Maaari kasing makakain ang mga ito ng isang uri ng phytoplankton o microscopic sea plants na may lason. Ciguatoxin kung tawagin ang lasong ito, na maaari rin daw galing sa mga isdang nakain nila. Naiipon ang ciguatoxin sa laman loob at taba ng barakuda. Pero paglilinaw nila, hindi ito delikado sa isda, pero nakalalason sa tao. Dumadami ang klase nitong phytoplankton na to pag nagkaroon ng bagyo. Nadi-disturb yung sediment, lumalabas sila. Dagdag pa ng eksperto, wala naman daw taglay na lason ang mga barakuda. Pero mas mainam kung iwasan na lang kainin ang malalaking uri nito, pati na ang lamang loob. Hindi dapat katakutan ang barakuda at ang ibang isda. Dapat lang mag-ingat, alisin ang lamang loob, huwag kainin. Pero dahil sa naturang insidente, ang Region 9 BIFAR imo-monitor na raw ang pagkain ng barakuda. Kahit na ipagbawal mo yan, na dahil kinasanayan na yan nila na kinakain, ay mahirap din ipagbawal. Dito sa Zamboanga City kasi,
Itinuturing na delicacy ang barakuda. Espesyal na putahe. Sa murang-murang halaga, 30 piso lang kada piraso. Sa kabila ng nangyaring pagkalason, naniniwala ang mga tindera na walang epekto sa kanilang hanap buhay ang naturang insidente. 35 kilos, 38 kilos. Sa isang araw, maubos na. Ang mangingisda at isa rin sa mga dimanoy na lason sa kinain nilang barakuda na si Ramil. Yan. Kakain pa rin daw ng barakuda, lalo pat matagal na raw siyang nanghuhuli nito. Dito man kami lumaki, kaya pag may barakuda, kumakain talaga kami. Ang ina naman niyang si Aling Abilina, iba't ibang luto ng barakuda ang kabisadong kabisado. Ang pinaka-specialty niya, barakuda curry. Inasinan ang barakuda at saka iprinito. Itinabi, naggisa ng bawang, luya at sibuyas. Inilagay ang gata at saka pinakuluan. Tinimplahan ng pamintang durog at curry sauce. Inihalo ang fried barakuda at saka nilagyan ng gulay. Ganyang may nalason sa barakuda. May mga ngahas pa kayang titikim nito? Malinam naman din. Parang natural lang din. Isda lang din ang lasa. Masarap nga din eh. Ang may bahay na si Criselda, sinigang na barakuda sa mangosteen ang panlaban. Yung mangosteen, marami yung dito sa Mindanao. Tapos yung barakuda din. Pinakuluan ang mga rekadong gulay, laman ng barakuda at mangosteen. Nung lumambot ang isda, tinimplahan ng asin at isinahog ang pechay. Agrio. Sinigang na barakuda sa mangosteen. Maasim siya ng konti. Kahit barakuda siya, yung lasa niya parang tuna. Pero paulit-ulit na paalala ng BIFAR, maging maingat pa rin sa pagkain ng barakuda o kahit paanong isda. Iwasan kumain ng especially yung laman loob para hindi maulit po yung pangyayari doon sa 18 victims ng Ciguatera. Ang masarap na isda, wala raw sa itsura. Basta't tama at malinis ang pagkakaluto, may sarap, kakagat.